Ngayong taon pa lang na 2024 ay umabot na sa 16,000 na mga Pilipino ang na-offload sa immigration na pinuna naman ng mga senador. Dahil daw yung mga Pilipino na pwede naman makaalis ay na-offload sa immigration. Ngunit si Alice Go daw na naka-watchlist pa sa ating gobyerno ay nakalabas ng bansa. Inurasyon ng ilang senador ang isyu ng offloading ng libu-libong Pilipinong palabas ng bansa sa gitna ng hearing para sa budget ng Justice Department at ng Bureau of Immigration. Natalakay din sa pagdinig ang pag-downgrade sa working visa ng dayuhang POGO workers. Nagbabalik si Daniel Manalastas. Sa budget hearing sa Senado para sa panukalang budget ng Department of Justice, lumabas na lagpas 16,000 ang mga pasahero na na-offload mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Inanunsyo yan ng Bureau of Immigration. Bagay na pinuna ng mga senador. Nagpa-power trip yung iba. But ang dami naman na offload. I mean, lahat ba yan, we were able to prove that there was reason to really offload them? So we received no formal complaint for an arbitrary offloading. It seems ironic, hindi po ba? Na yung mga ayaw nating paalisin, like you're hearing yesterday about the GOS, nakakaalis. Tapos yung mga gusto nating, yung okay lang sa ating umalis, sila naman yung nahihirapang umalis. The irony is so stark that it's actually frustrating to find out that over 16,000 have been still ordered to be disembarked. Pero paano naman ang mga kababayan nating OFW? Duly registered OFW, the one with the OEC or the OFW pass, no more questions on them. We can already determine in our system na legitimate OFW talaga sila. The others, itong mga presenting themselves as OFWs na hindi naman. Okay. And we refer them usually to IACAT. Naungkat din sa budget hearing ang issue sa POGO, kung saan kinumpirma ng BI. The Bureau of Immigration stopped the acceptance of all application, new or renewal of 9G visas for employees by POGO companies. We are now processing the downgrading of working visas of POGO employees. Sa ngayon, deemed submitted na ang panukalang budget ng DOJ at attached agencies ito. Dapat maimbestigahan din ang ibang mga immigration officer dahil hindi na makatao ang turing nila sa mga kapwa Pilipino. Naiintindihan naman natin na naghihigpit lang sila para makaiwas or maiwasan ng mga Pilipino na mabiktima ng human trafficking. Pero hindi na makatao ang ginagawa nila. Kagaya ng sabi ni Senator Grace Poe na power tripping lang ang iba. Kagaya sa naranasan ng isang kababayan natin na kasama ang kapatid niya. Hello po, good afternoon po sa lahat. Good afternoon po sa lahat ng mga makakapanood nitong video na ito. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo ang nangyari sa amin ng kapatid ko papunta po dito sa Dubai. Binisahan ko po ang aking kapatid. Tourist visa po. Kahapon po ay flight namin. Maaga po kaming umalis, 2:00 po ng madaling araw. Ako po ay taga Quezon Province. Kasi ang flight po namin 12:40 po, Philippine Airlines. Umalis po kami ng maaga. Dahil gusto nga po namin ng walang maging hassle, kasi tourist visa po yung kapatid ko, dadaan ng immigration. Kami po ay nag-check-in. Maganda po yung vibes na pagdating namin sa airport. Kami po ay masaya. Nag-check-in po kami. Okay naman, mababait po yung mga nasa check-in na officer. Mababait po sila. Pagdating po ng immigration, pumili po kami. Nauna po ako kasi ako po ay OFW. Sumunod po yung kapatid ko. Yung pong kapatid ko ay marami pong tanong. Yung pong immigration officer na lalaki. Nakasalamin po siya. Which is okay naman po yun. Yun po ay normal sa isang immigration officer na marami pong tanong sa kapatid ko. Ang tanong po ng immigration officer sa kanya, mag-aano ka sa Dubai, ganyan, yung mga normal na tanong. Tapos po,
nandun lang po ako sa gilid, iniintay ko po siya. Narinig ko po na tinataka na po yung passport niya. Sabi ko, ay salamat sa Ama at yung okay na po ang lahat. Tapos, hindi pa po pala yun okay. Kahit po tinataka na ng lalaki. Nakita po niya kasi na yung passport po ng kapatid ko ay nanggaling siya dito. Dati pa, may visa po doon na nakatatak. Yun po yung naging problema ng kapatid ko. Meron daw po siyang visa na dati dito sa Dubai. Na hindi ko po alam kung ano pong problema doon. Binigyan po ang kapatid ko ng papel. Sabi po sa kapatid ko, mag-fill out ka dito, then pumunta ka doon sa opisina ng pangalawang pinto. Yun po ay iProbes. Pumunta po siya, ang kapatid ko, sinamahan ko. Sabi po nung isa doong immigration officer, bawal daw po ako doon. Di ako po ay lumabas at ang kapatid ko na lang doon. Iniintay ko po siya doon sa labas, sa may waiting. Sabi po, bawal din daw po yon ako doon. Ay di po ako po ay naglalakad po ako. Yun pong isang immigration officer, maiksi po yung buhok, na nandun din po siya sa opisina kung saan ini-interview ang kapatid ko. Nakita niya po ako na nag-iintay nga doon. Kita ko po kasi iba na yung tingin niya sa akin eh. Paglapit ko po, di po naglalakad ako. Di po ba yan ay pasil na ganyan, pasigsag. Pasigsag po yung paglakad. Sabi po sa akin ng babae, ba't nag-iintay ka doon? Sabi ko, iniintay ko lang po yung kapatid ko. Tapos sabi po niya sa akin, patingin ako ng passport. Iba po, masyado pong yung dating at saka ang pagsasalita po niya sa akin. Masyado pong hindi kaaya-aya. Patingin ng passport mo, which is natingnan na po ang passport ko, ang OAC ko, ang Emirates ID ko sa immigration officer. Na-check na po doon, yung pong babae chinek na naman. Kaya po niya chinek kasi nga po nag-iintay ako. Niintay ko po ay kapatid ko. Pinakita ko po sa kanya yung aking passport, OEC. Tapos sabi niya, OFW ka? Sabi ko, opo, 11 years. Anong trabaho mo doon? Sabi ko, dati po akong teacher, ngayon po ay teacher assistant. Tapos sabi niya, ba't nag-iintay ka doon? Sabi ko, iniintay ko po yung kapatid. Sabi niya, intayin mo siya doon sa loob. Pag kailangan ka, tatawagan ka naman. Sabi ko, ay sige po. Ay di na po ako. Inintay ko po yung kapatid ko. Ang tagal po, siguro nasa 1 oras. Masakit na po yung aking leeg, kaaabang po sa kapatid ko. Tumawag po ang kapatid ko, umiiyak. Alam ko na po, umiiyak siya. Upload daw po siya. Ang sabi po sa kanya, ang dami daw po ng tanong. Ang tanong po sa kanya, ano ang pinagkakakitaan? Meron po siyang ID, meron po siyang leave of absence, basta kompleto po siya sa documents. Sabi po niya ang tanong daw po ay, ilang kayo magkakapatid? Anong trabaho hindi po ako sure, anong trabaho ng magulang or mga kapatid mo? Yung mga kapatid mo, anong trabaho? Basta, pakiramdam ko po ay hindi siya related sa pag-alis ng kapatid ko. Tapos alam nyo po, ang masakit doon, yun daw pong 3 babae na taga dun sa opisina ng iProbes. Lumabas daw po yung isa, nag-usap-usap yung 3 babae dun sa labas. Napagpasok daw po, ang sabi daw po sa kapatid ko na ay hindi kita mapapaalis sa ngayon. Hinihingan po siya ng AOS, Affidavit of Support. Na yung pong affidavit of support na yon, na dapat po ay sa akin yon kasi ako po yung nag-sponsor. Hindi nga po ako makakakuha kasi wala pong 10,000 dirham ang aking sahod. Pero ako po ay nagtatrabaho sa school, isinama ko po siya. Kaya ko po siya isinabay kasi nga po walang AOS, walang affidavit of support. Kasabay po ako mismo kapatid na ako po yung nagbisa. Hinahanap po yun sa kanya nung wala po siyang maipakita na ganun. Nasabi nga po ng kapatid ko, nakasama ko naman yung kapatid ko, kaya po hindi na po kami nag-insist niyang affidavit of support kasi nga po kasama na po ako. Alam niyo po ang ginawa sa kapatid ko? Yun daw pong boarding pass ng kapatid ko. Bigla daw po hinanggit sa kapatid ko ng immigration officer. Hinanggit. Kinuha yung hinanggit. Awan ko po ang another term nun. Tapos sa galit po ng immigration officer na dapat isa lang yung tatak, 3 daw po na sunod-sunod na parang galit na galit. Para pong galit na galit sa kanya na hindi po namin alam kung bakit. Taga-immigration officer, Terminal 1. Maawa naman po kayo. Maawa naman po kayo sa mga OFW.
Doon po sa tatlo po, hindi ko po malilimutan ang mga mukha ninyo. 3 babae. Tumawag po yung kapatid ko na sinabi nga po ganyan. Ako po yung nakiusap. Nakiusap po ako dun sa mga, ewan ko po kung anong tawag sa kanila. Yung parang mga, nag-check po ng mga bagahe. Nakiusap po ako, sabi ko lalabas ako. Lalabas po ako kasi yung kapatid ko po na-upload. Wala po siyang pera kasi yung pera niya natitira, ibinayad po sa travel tax. Yung pera po ay nasa sa akin. Hindi ko naman po kasi inaasahan na ganyan ang mangyayari kasi malakas po ang kutob ko talaga na kasama po ako kasama ako ng kapatid ko na hindi siya po ma-upload. Ngayon, nakiusap po ako na kung maaari ako'y makalabas. Pwede na lang daw po ako makalabas, doon lang daw po sa may immigration officer na nga po. Ay ang immigration officer po na nag-interview sa kapatid ko, pina-exit po agad-agad siya na parang siya'y may sakit, yung kapatid ko. Alam niyo po ang sabi sa kanya, ay umexit ka na, doon ka na lang dumaan ulit sa dinaanan mo kanina. Ganun po ang ginawa sa kapatid ko. Na ang kapatid ko po ay pina-exit nila agad. Hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon na tawagan ako at magpaalaman po kami. Yun ang masakit. Wala po na parang yung kapatid ko ay may sakit na gusto nilang ipa-exit agad. Nakiusap po ako sa 3 babae na yan. Isang babae po ang nakausap ko. Hindi ko na po nakuha ang pangalan niya. Nasa pinakauna po ng opisina na yan. Mahaba ang buhok. Nagmakaawa po ako sa kanya. Umiyak po ako sa kanya. Pero napakatigas po. Hindi po sila pumayag na kahit ano pong sabihin ko. Ang tanong ko lang po, taga-immigration officer, ang tanong ko lang po sa inyo, bakit hindi nyo po pinayagan ng kapatid ko ako po ay kasama? Kasama po ako. Hinahanapan nyo po ng AOS. Hinahanapan nyo po ng AOS. Na 10,000 ang sahod. Paano po kung kami makakakuhang mga OFW ng AOS kung 10,000 ang sahod? Kahit nga po yata mga manager Nasaan po ang 10,000 sahod na hinahanap nyo sa mga OFW? Ang kapatid ko po, sabi ko po sa babae, let's say magtatrabaho ang kapatid ko. Wala po ako nakikitang mali. Wala. Kasi dyan po sa atin hindi siya makahanap ng trabaho. Mataas po ang qualification ng standard nyo. Pero magkano po ang mga pasahod ninyo? Paano po makakahanap ng trabaho kung ganyan po kayo dyan sa Pilipinas? Sabi po ng babae sa akin, ang dami po niyang sinabi, kailangan daw po ay, ano daw po ang natapos ko, ako, kung yun daw pong natapos ng kapatid ko ay ganun, baka daw po pwedeng umalis. Ano pong hindi ko maintindihan ang pinupoint out niya sa kailangan degree holder? Ano po yun, magtatrabaho kami? May trabaho po ako dito, sa school po ako nagtatrabaho. Yun po yung mga tanong niya sa akin, mga sabi niya sa akin na iniingatan niya daw po ang mga OFW na masangkot daw po sa human trafficking. Mga madam, human trafficking. Ako po, may OEC, may visa. Ano po, nasi-search niyo yan sa system niyo. Nasi-search niyo rin siguro ilang taon na ako dito sa UAE. Human trafficking, nakakatawa po kayo sa totoo lamang. Nakakatawa po. Siguro nga po, may mga case na ganyan, nasasangkot sa human trafficking. Pero sana po naman tingnan ninyo rin yung nagbibisa, kung anong trabaho, kung ilang taon na, kung may bad records. May kapatid din po ako ditong isa pa. Kung hindi po ako nagkakamali, 15 years na po yung kapatid ko dito, lalaki. Ba't po ninyo hindi pinayagan? Magkano po ang nagastos namin? Magkano po? 4,720 dirham. I-times nyo po yan, 15.50 ang palitan ngayon. Wala po kaming marirepand. Ako po, paalis na. Gusto pa akong ipa-change ng flight ng Philippine Airline. Gusto nilang mag-flight pa ako kinabukasan. Nasaan po ang... Hindi ko po alam kung bakit kayo... Paano nyo yan na-atim sa mga puso nyo? Talaga nagwala po ako kahapon. Bakit sabi ko ninyo ako i-change ng flight? Ang flight ko is today. In-upload nyo na nga yung kapatid ko. Pati ako hindi nyo papaalisin. Sobra pong dilubyo ang nangyari sa amin ng kapatid ko kahapon. Hindi po normal. Ako po ay every year umuuwi. Taon-taon po akong umuuwi. Pero ngayon lang po nangyari sa akin ang matindi pong
pinagdaanan ko dyan sa Immigration Terminal 1. Alam nyo po kayong mga taga iProbes, diyan po sa Terminal 1. Sana po nakakatulog kayo sa mga ginagawa nyo, sa mga ino-upload nyo. Ayoko pong magsalita ng masama, ayoko pong magmura. Pero sana po'y nakakatulog kayo ng maayos sa mga ino-upload nyo. At sana po'y binubusisi nyo rin kung sino po yung nagbisa. Sana po hindi ninyo pinagtitripan, hindi nyo pinagkakaisahan. Sana po hindi nyo dinidegrade, hindi nyo dinidiscriminate. Sana po'y ganun. Kasi sa totoo lang, ang dami po naming kasabay na tourist visa. Nakalusot po sila. Wala pong kasamang kapatid. Wala po yung kasamang kapatid. Ako po kasama ng kapatid ko. Isinabay ko nga po yung kapatid ko. Yung po kahapon, ang dami ko pong kasabay. Sabi nga po sa akin, bakit hindi mo nakasama? Bakit na-upload? Kami nga walang kasamang kapatid. Isipin nyo po yan, mga taga-immigration. Kung talagang patas po ang inyong paglaban, kung talagang patas po, bakit po yung iba nakakalusot? Tinanong ko sila, may AOS kayo? Wala po. Wala po silang AOS. Sa totoo lang po, pasintabi po sa mga OFW. Alam ko po, siguro mga 80% dito, wala pong 10,000 ang sahod. Alam ko po yon kasi matagal na po akong OFW dito. Saan po kami kukuha ng 10,000 sahod? Alam niyo po kami ng kapatid ko, hindi man lang po nagpaalaman ng maayos kahapon, sa cellphone lang. Sobra po akong naaawa sa kapatid ko, kung alam niyo lang. Sobra po akong naaawa na umaasa na kasama ko siya, katabi ko siya sa eroplano. Alam niyo po, siya ay nag-iintay ng kanyang maleta kasi na-check-in na po yung maleta niya. Nag-intay po siya ng 2 oras, mag-isa. Alam niyo po yung pakiramdam na gusto niyang tulungan yung kapatid niyo, pero wala po kayong magawa. Gusto niyo po siyang tulungan na paano kumuha ng maleta, maihatid man lang sa sasakayan. Kasi wala po naghatid sa amin eh. Alam niyo po yung pakiramdam na napaka-hopeless na wala po akong malapitan, mahinga ng tulong, kung sino tutulong sa amin, na yung kapatid ko nag-iintay dun sa labas, nag-iintay ng maleta niya, ako nag-iintay ng flight ko. Alam niyo po yung pakiramdam ng gano'n, mga taga-immigration, kayo po'y may pamilya din. Siguro kayo po'y may mga kapatid din. Kung mahal niyo po ang mga kapatid niyo, alam niyo po yung pakiramdam na gano'n. Yung buong pakiramdam na naghiwalay kami ng kapatid ko, na hindi man lang po kami nagpaalaman ng maayos, sa cellphone lang, na ilang hakbang lang po, ilang hakbang, na hindi po ako payagan lumabas. Na yung kapatid ko, buti naripan niya yung travel tax. Kung hindi niya po yung naripan, wala po siyang may ipasahe pa uwi sa amin. Na ulang-ulan daw po, na iyak po yung kapatid ko sa bus.